Anghang. Super. Hindi na ako makakabalik ng Santa Cruz. Sayang, sa kamunting bumalik. Good morning. Grabe yung experience ko doon, guys. You know what? I drive from Santa Cruz to San Marcelino. Sobrang takot ako. Yeah. I have problem driving during evening kasi yung mata ko may astigmatism. So alam naman natin pag may astigmatism, pag tumama yung ilaw dun sa mata mo, sa bug, may yung kasama ko inantok, hindi siya makapag-drive kasi inaantok siya. So ako yung nag-drive pa uwi. Sobrang kabado ako. So it was my first time to travel that long. Pero nakaya naman. Tapos nung nasa Masinloc na kami, sobrang mazigzag, tapos ang taas, tapos umulan, so dagdag struggle siya sa akin. So ang ginawa ko, naka-helmet kasi ako, inopen kong ganun, so yung ulan rekta sa mata ko. Buti na lang kamo yung nasa unahan namin, yun yung parang convoy kasi kami, yung nasa harapan namin, yun hinahay ko yung light nung motor na gamit ko para masilawan. Yun yung pinaka-guide ko. May mga sharp curve, medyo na ako mahina takot ako sa gano'n, yung mga sharp curve na may nag-overtake sa akin na pag na hindi ko na tuloy makita yung sinusundan ko na tricycle. Ngayon sobrang kabado ako nun. Kasi nagbabagal talaga ako kapag sharp curve. But I thank God kasi safe naman akong nakauwi. Umalis kami ng mga 5:30, mga 4 ganun, 5 ganun, sa Santa Cruz, and then naka-uwi kami sa bahay. Nakarating ako sa bahay mga 10:45 na mag-11. Every Pasko kasi sumasama talaga ako doon. Doon ako nagpapasko kasi hindi naman kami nag-celebrate ng Pasko dito sa bahay. So, sumasama ako doon sa Santa Cruz. Sobrang ganda. Mabait ng mga tao. Tapos puro seafood. Favorite ko yung seafood. And then, ito pa pala, share ko lang. Sobrang sobrang nakaka-amaze si God. Si Lord. Kasi nung Christmas party doon sa dati ko pinapasukan. So na-invite ako na pumunta doon. Though hindi naman na ako part ng, parang hindi na ako active.
Kasi tapos na yung trabaho ko doon. Pero still, they invited me rather. Doon. Tapos, sobrang saya lang. Kasi yung mga tinuturuan ko doon, yung mga tinuruan ko pala, they continue practicing sa gitara, ganon, piano. Then, so, super na-enjoy ko yung banding. Tapos, naging ano pa ako doon, sound technician. Uy. Tapos, may mga palaro, hindi ako manalo-nalo sa mga parlor game. Puro consolation prize lang. Pero, ano pa din, paldo pa rin kasi 100 pesos per consolation. Tapos, merong tapos na yung game, nagpa-singing contest ng amo kong lalaki. Pinaldo. Talagang nilaban ko. Tapos habang nag-antay ako ng result kung panalo ba, nag-browse ako sa Facebook Marketplace. Hindi pala, nakita lang akong lumabas doon sa timeline ko na nagbibenta siya na yung brand new na stylus pen ng Huawei Mate 5 worth worth 5,000 din pag bibili ka. So nagbakasakali lang ako, sabi ko 1K ganun, piniin ko and then after that yung nag-message siya sa akin kasi parang ako yung kauna-unahang nag-message siya. Hindi, sabi niya, Christian ka ba bro? Nagtanong-tanong siya ng ganito. Sabi ko, opo. Sobrang tuwa ko kasi nung una binabaan niya ng 500. Tapos after kong sinare sa kanya, siguro naawa sa akin. After kong sinare sa kanya, I was praying na magkaroon talaga ako ng stylus pen na compatible din sa tablet na ginagamit ko. Kasi mahal. Kung ako yung kaya bilhin, hindi ko gagastusan ng ganong kalaki. Kasi marami namang mga universal pen. Pero yung galing kasi ginawa ng binigginif na lang niya sa akin. Nirigalo na lang niya sa akin yung stylus pen na worth 5,000. Mas akala ko scam, nagluloko lang. Tapos, nung kapunta na kami ng kapunta kami kinabukasan kasi 23 yung yung Christmas party namin, and then 24 papunta na kami ng Santa Cruz. Tumatawag siya sa akin na nasa na daw siya, nasa JNT, papadala nila yung stylus pen, and hindi ako makareply kasi wala akong load. Hindi ko nakita, pagtingin ko dun nung nakarating na kami ng ibang, medyo malakas yung signal, tapos nakikonnect, nakita ko na ipadala niya na. So, sobra akong amazed. Yeah. Okay, hindi ko bibili ito. Tsagaan ko na lang yung not unless meron talagang sobrang budget. Siyempre, alam naman tayo, self-finance sa pag-aaral. So, I need to be wise sa pera ko. But I'm thankful kasi ang daming mga taong nag-abot sa akin, and I really thankful to God, and I also appreciate those people who gave me. Sobra. So, yung mga binigay nila na yun, hindi ko siya bibilin para sa luho. I-keep ko siya for
rent din sa dorm na tinutuluyan ko. Also yung iba, pang groceries. Pero hindi ko problema yung grocery ko kasi ang dami kong mga na-receive na food packs. Lalo na sa Barangay San Guillermo, I am so thankful and so blessed na inampun nila ako doon. Doon na kasi ako nag-vote. Lumipat na ako doon. Dahil madalas na rin naman ako doon kilain ng buto doon. So, doon ako nag-vote. So, part na ako ng community ng San Guillermo. But still, I also love yung dati ko barangay. Ang dami ko natanggap. May bigas, may food pack. Ang dami. Yun yung mga ibang gastusin sa school, gano'n. Tapos yung mga ano pa kami na regalo pa ako na natanggap. Sa exchange gift. Ang dami. So yun ba? Alam talaga nila yung kailangan mo. Nothing to worry. Hindi siya magpapabed ang natapahala. Eh ngayon, yung tablet na yun, magagamit ko talaga siya sa review. Mag-ready for my battery exam. And I'm hoping, claiming na ipapasa ko yun. Kaya pag hindi mo na ipasa yun, tanggal ka sa ano. Tanggal ka sa program ng College of Arts and Sciences. Gutom pa ako. This ano yun eh, this second sem bago kami after finals. Parang ganun. Lahat ng mga major subject na sa psychology. So yun, sobra lang akong thankful talaga. Kasi simula nung nag-aral ako, lahat pinrovide talaga. Pati yung mga gamit ko, bag, shoes, damit, cellphone, mga gadget ko, lahat yun, hindi talaga ako bumili. Some of them are galing sa mga taong tumutulong sa akin. Yan yung ginagamit kong pang video. It's a Samsung na mid-range pero sobrang ganda ng quality ng and I also have yung hindi ko masasabi, meron yung siguro akong na-purchase yung second hand na laptop. Shout out kay ayaw niya pa-mention pangalan yun eh. Pero sobra akong thankful sa kaklase ko nun eh. So, yung kailangan ko namin ng laptop, binenta niya yun sa akin. Nabili niya yun ng worth 12,000. Maganda siya, Lenovo. Tapos, naghanap na ako ng laptop niya sa TikTok. Lahat na nakikita ko hindi magaganda. Tapos bigla niya akong mini-message. Naghahanap ba daw ako? Biling ko daw yun. Tapos sabi niya, kahit ilang gigs, hindi siya nagpabayad doon. Tapos sabi pa niya, hindi niya ako pipilitin kung ano lang yung kaya kong ihulog monthly or yun. Ako pa nga nahiya sa kanya eh.
So, inilugulugan ko yun. At even up to now, hindi ko rin pa akong balance na 3.5. Kasi binenta niya sa akin ng 8K yun eh. Parang yun lang yung naalala ko na ano. Tinaga ko talaga. Yung ano ko nun, yung pinababae ko galing sa mga scholarship, educational assistance, yun. Then yung iba galing sa mga tao na nag-aabot sa akin. Yun. Sobrang useful nung laptop sa college, lalo na kung research-based. Research-based kasi ang psychology. So, ayun. Tapos nagagamit ko siya sa ministry, nagagamit ko sa church. Sobra. Talagang pag ini-imagine ko, pag iniisip ko, parang grabe Lord, buti mo talaga. Amazing talaga. Tapos ito pa, yung ano naman, yung tablet na ginagamit ko, ano yun, regalo rin din sa akin. Tapos kung ano pa yung pinaka-favorite, favorite yung parang dinidream ko na tablet. Yun pa yung dumating sa akin. So, ano nga ba? Brand new yun. First ever brand new na binigay sa akin. Tingin-tingin lang yun. Dumadaan kasi sa TikTok ko yun. Tapos tingin-tingin lang ako dun. Parang naisip ko lang, ang ganda siguro mag-note. Kasi mahilig ako mag-notes. Ay, tamad akong mag-notes sa notebook kasi ang dami eh. Ang tawag dito. Siya, hindi ako ganun ka-organize kasi pag notebook. Tapos kailangan mo pang ganda sa bigat. So dun sa tablet may mga note application doon na napaka-convenient, handy, sulat-sulat. Na-enjoy ko. Ganaan ako mag-aaral. Tapos may stylus pa. Sabi mo, siya nakakita ng ganyan. Bago matapos ng taon na to pinrovide ni Lord yung dream ko. At kung ako lang ang mag-iisip, I cannot afford to buy or to purchase gadgets. Kasi ang mas priority ko is yung pambayad ko monthly ng bahay, ng dorm. Yun yung priority ko. Kasi parang tingin ko naman na I can survive naman even without tablet. So si Lord, then God sees your heart. Nakita niya na you are faithful in small things. You are grateful sa kahit na anong situations na buhay mo, yung mga dumarating. Thankful ka kahit sa mga maliliit na natatanggap mo. God will bless you even more. Pati yung bag, ewan ko ba lahat nga ng gamit ko talaga bigay. Yeah, thankful ako sa mga tao na hindi ko na sila i-mention, but I am so beyond grateful sa mga taong ginagamit ni Lord to support me, especially dun sa pag-aaral ko, knowing na hindi naman ako kayang supportahan fully ng mga kapatid ko because they have also
their own family to, you know, to provide. Pero nagbibigay din naman sila sa akin. Hindi naman sila madamot. Yun. Kaya kayo, just keep on serving. Serve lang kay Lord. And just continue kahit na anong pagdaanan mo sa buhay, kahit anong mga na-experience mo. But sometimes, we feel defeated. Yan. No, just continue serving the Lord, because your service before the Lord, your obedience to the Lord, that what's makes you more blessed. Mo-provide niya lahat ng kailangan mo. Materially, emotionally, mentally, most especially spiritually. So, before mag-end tong 2025, just, be grateful and look back, count your blessings. Tingnan mo dun yung mga natutunan mo, even in situations na parang hindi siya pumapabor sa atin. In every situation of our life, in every portion of our life, there is always a lesson to be learned, and something that, learning that we can share also sa iba. And alam naman natin that our experiences, even in sa mga bad situations, it can help us to grow more, and it can help us to really know God in another in a deeper level of relationship natin sa Kanya. So I hope before you end your 2025, look back and thank God, and take all the lessons, learnings, the strength you've gained in buong taon ng 2025. At sa pagdating mo ng 2026, you are prepared enough, you are ready enough that all of your learnings, growth na natutunan mo in the year 2025, magagamit mo siya sa 2026. So, yun lang. Thank you so much for listening. Thank you so much for staying. Thank you so much for watching. Hindi naman ako vloggerist. Na ano ko lang. Parang gusto ko lang ma-maximize din yung social media to share kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Yun lang.